Breaking news. Nako, ito na si Senador Marcoleta. Ang senador ng bayan, meron pong revelasyon, pasabog na ikagugulat nyo, mga kababayan. Ngayon lang daw nangyari. Totoo naman na ang korupsyon po ay talagang gutom na gutom. History sa daigdig na nakaukit sa libro ng kasaysayan. Ang taong bayan galit na galit. Mga men in uniform galit na galit. Pati mga Marines, AFP, galit na rin. Mga kababayan, dahil po sa nangyayaring nakawan sa ating bansa. Ngayon po, Senador Marcoleta, meron pong matinding pasabog na masisira pati tenga ng eardrum nyo, mga kababayan. Ito na po si Senador Marcoleta. Hindi na po patumpik-tumpik pa ito. Talagang birada kung birada. Itong pagnanakaw na ito sa bayan na ito, talaga naman tinalo pa si Solomon. Tinalo pa ang mga kurakot ng ibang bansa. Itong gobyerno na ito, pinakamatakaw sa korupsyon. Ang mga nanunungkulan sa gobyerno, matindi yung pasabog na ito, mga kababayan. Kaya pati mga kasundaluhan, galit na. Taong bayan, kabataan. Kasi lahat tayo ninakawan ng mga tarantadong magnanakaw na ito, mga kababayan. So ito na po, si Senador Marcoleta, ang pinakamalupit, pinakamatapang, pinakamatalinong abogadong senador na nagtatanggol sa katwiran ng taong bayan. Ito na ang ating pag-asa, Senador Marcoleta, ang vice-presidente ng Pilipinas in the future. Nako po, nakakagulat ito. Ito na. Pero itong mga taong nagsimula nitong pinag-uusapan natin, yung flood control. Ay, opo, isa po yan. Opo. Paano mong iisipin, nagsipag-aral sa mga mabubuting paaralan? Yung iba mamahaling eskwelahan pa talaga. Oo, yung iba nagsipasok pa sa seminaryo Kaya, meron pa ko ba? Oo. Talaga, oo. Hindi mo kilala kung sino? Hindi, wala akong idea. Mamaya sasabihin ko sa'yo. Sige po. Magtataka ka kung bakit parang nasaniban Hindi pangkaraniwan itong nangyaring ito Ito na siguro ang pinakamalala, siguro lantaran at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paano mo iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila? Yung pag-aalinlangan, yung pag-aatubili, hindi Systematic. Talagang pinlano. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Pangkaraniwan yung magnanakaw dahil sa, alam mo, may pangkaraniwang may damdamin dyan may guilt feeling din yan, nahihiya. Totoo naman tao pa rin yan. Kaya nga kung minsan magnanakaw yan sa hindi mo alam gabi. Saka nakatay pa mukha. Nakataki pa, dahil nahihiya Ito kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Walang takip ang mukha. Nagpapapicture pa yata Oo. Kung tawagin honorable. Ito na yung nakikita kong pinakalundo. Pinakamalala, pinaka-worst. Pinakamalala. Sapagkat alam mo, ano na ito yung... Alam nyo, mga kababayan, totoo lahat ang sinabi ni Senador Marcoleta. Pinakabastos, pinaka-animal na gobyerno, pinakagutom, pinakabuaya, pinakatarantado, pinakaswitik, lahat ng pinaka. Mga kababayan, ako, nanggigigil talaga ako dahil sa korupsyon. Dinadaya nila ang taong bayan, ang mga Pilipino. Ginawa nilang patay gutom.
Ginawa nilang illiterate. Tinapak-tapakan nila tayo, mga kababayan. Ganito po kagalit ang mga Pilipino. Bilang Pilipino, galit na galit po ako, mga kababayan ko. Talagang pati si Senador Marcoleta, ramdam niya ang nangyayari. Sabi niyo, pinakasistematiko. Parang mekaniko na alam kung saan magnanakaw. Pero ang mga magnanakaw na ito, hindi nakatakip ang muka. Nagpapapicture pa kung kani-kanino. Grabe, mga kababayan ko. Nakakagigil, nakakagimbal ang kaanimalan ng mga magnanakaw. Nelson, sa avatar mo, kung meron kang makukuha isang salita na po pwedeng aakma, madidescribe mo, yung sidhi ng kanilang ano ang tawag doon, yung wala nang kasapatan eh. Hindi na milyon ito, hindi na bilyon eh, trilyon ang pinag-uusapan dito. Totoo kayo. At sana man lang, yung perang pinag-uusapan natin ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Lalong-lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Wala nga pampagamot eh. Totoo po. Pagkain, talagang makikita mo, hindi makapag-aral. Nakikita mo yung pinuntahan ko sa Agusan. Ni tsinelas, wala yung mga bata eh. Totoo. Kaya mabuti na lang yung kasama ko, mabuti na lang naisip niya. Sabi ko, bakit naman ka ako yung mga tsinelas, hindi pare-pareho ka ako yung kulay. Kaya mo na ko, sabi niya, importante lang, meron silang... Meron sa sapi sa paa. Oo. Isip mo, kaliwa, berde, yung kanan, blue eh. Butas pa yan. Pero kahit papano, nabigyan lahat ng tsinelas. Mga bata. O kita nyo, mga kababayan, ganyan yung pinuntahan ko po eh. Sa Tarlac, mga katutubo na eita, walang tsinelas, nakayapak, butas-butas, minsan pigtas-pigtas, mga damit punit-punit. Pero mga magnanakaw na ito, kung makanakaw, bilyones. Grabe na, mga kababayan. Matindi talagang pagnanakaw na ito. Tsinelas pa lang, at least nakapagpasaya po sa kanila. Oo, pero kung titingnan mo, bakit nagkaganon yun eh? Walang-wala talaga eh. Pagkatapos itong mga taong ito, napakalakas ng, ewan ko, yung impluensya sa sarili. Hindi ko malaman kung saan nila kinuha yung lakas ng loob para gawin nila yon sa ating bansa. May ginamit kayong termino dyan, Sen, halang ang kaluluwa. Hindi naman akin yun eh. Ay, hindi ba halang ang bituka? Iba kasi halang ang bituka sa halang ang kaluluwa eh. Hindi kasi, ako nung ako'y grade 5 pa lang, mahilig na ako sa sine, Jen eh. Opo. Alam mo naman, pagka yung mga kontrabida nag-away. Opo. Yung Fernando Po Jr., ano yung... Pagkatapos yung, alam mo yung Mary Walter, di ba? Yan. Kilala mo yun eh. Opo. Ikaw naman eh. Opisyal ng Red Cross po yan eh. Hindi ba si Mary Walter? Si Mary Walter, hindi ko malaman kung sinong kasama niya, si Ruben Rustia yata yun. Kapag ka pinagsasabihan yung mga magnanakaw ng kalabaw noon eh. Kalabaw pala nga ninanakaw noon eh. Pagkatapos meron pang mamamatay doon sa eksena na yun. Magsasalita yung Mary Walter. Mga halang ang kaluluwa. Yan, mga halang ng kaluluwa. So na-internalize ko yung may di-describe niya pagka yung mga bagay na talaga nakapanlulo mo. Na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan, nasasabi mo yung mga kataga na yun. Halang ang kaluluwa. Kasi pagkahalang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung mabuti. Wala ka nang iniisip. Hindi mo na naiisip kung ano magiging kahihinatnan, anong epekto, anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Lalong-lalo na yung mga mamamayan. Hindi mo na iniisip yun. Ang iniisip mo na lang, yung pansarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Oo nga, no. Hindi ba? Well, biblically talagang ano yan eh. Walang kabusugan, walang kasapatan. Kaya yung sinasabi ni Nelson kanina na habang kayong dalawa ay mine-make-upan, ano kaya mabuti nating gawin? Paano mabuti nating i-propose sa kanila sa gitna ng pinag-uusapan natin na ito? Kasi ang sabi nyo, Sen, budget ang pinagmulan eh. Totoo namang sa budget nagsimula eh. Anong magandang gawin? Kasi ngayon ginagawa nyo yung budget.
Oo. Noong nakaraan, ginawa yung budget, 2025, for this year, meron pa di ba? Totoo. Ang pinakamalala kasi, itong budget para sa taong ito. Yan, tama. Nung ginagawa Yung ito, 2025. 2024 kasi, di ba? Yes, opo. Oo. Ginagawa ang budget kasi, bago matapos ang taon, para sa susunod na taon. Yes. Halimbawa, itong taong ito, ginawa namin ang budget, nagsimula September 2024. Yes. Pangkaraniwan, Agosto pa nga kung minsan eh. Opo. Dahil ang NEP, ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan, pagkatapos ng SONA, Sen. So, di ba? September pa lang, agaran mo ng babanatan yan. Opo. So, Deliberasyon. kinakailangan matapos ang House of Representatives, mga Oktubre man lang, o kaya katapusan ng September, Opo. sapagkat yan ay dadalhin sa Senado para doon naman ihimayin. At kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan, pag-iisahin, ito nga yung tinatawag na bicameral conference. Yan, opo. Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang ang budget na umabot sa Korte Suprema sa aking pagkakaalam. Kinwestiyon pa po yung sa Korte Suprema. Wala namang pumunta sa Korte Suprema para questionin ang budget na ito eh. At ang, Sapagkat ito lamang ang budget oo. na pagkatapos ng bicameral conference, katakot-takot na blanco ang nandun. Ngayon, wala pa akong nakitang ganun eh. At hanggang ngayon, Sen, hindi pa nare-resolve po yan, ha? Wala Ayun pang resolution ng Supreme Court yan. O paano mariresolve ba? Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Oho. Ngayon, lahat nagtatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga Sagot doon sa blanco sagot na doon yun. sa mga oo. blanco? Oho. Kasi pati yung mga pumirma, Sen, sinasabing, Meron na. ba't kami nagaganyan? Kasi kung tayo ay nasa eskwela, Opo. lalong-lalo na nung tayo nasa primary school. Nako. Hindi ba, Nelson? Oho. Si Nelson, ang pinaka gusto niya yung filling the blanks eh. Mandali medyo yung kasi, no? maganda Kasi sagutan kapag niya. matalino ang tao, gusto niya filling the blanks. Si Jen naman kasi hindi masyadong matalino, gusto niya multiple choice. May Baka sakalit may tumama, di ba? May tsamba. May Sabi tsamba. ni Jen, by law of average, May tsamba ito. may tsamba ko rito. Lahat A. Kaya lang si Nelson, kung sigurado Medyo niya, nag-aral. mas gusto ko kanya yung filling the blanks. Yan. Oho. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat kapag wala ka talagang ni-review, Naku, wala ka sasagot. masisiro ka talaga doon. Hindi mo may invento yun eh. Totoo po. Di ba? Oho. Isip-isipin mo naman. 28 blanco ang nakita ko. Ayun. Stop what you're doing. So yan mga kababayan, ang kwento ng korupsyon, yung mga blanco pinaglalagayan ng mga numero. Kaya nangyari ang korupsyon na ito. Tapos yung the most guilty ng korupsyon gagawin na state witness. Mga kababayan, yun pa yung gagawing witness. Siya na yung bossing, siya yung pinaka most guilty sa kawatan, abay gagawing state witness. Mga kababayan, di ba isang panloloko ito sa taong bayan? Yung bossing, ang magtuturo ng kung sino-sino. Nako po, mga kababayan ko, ito na sinasabi natin. Kaya mag-comment-comment po kayo dyan, i-like nyo na, i-share nyo na ang video ito. Anong masasabi nyo po sa revelasyon ni Senador Marcoleta? Na talagang umukit sa kasaysayan ang pagnanakaw na ito. Umukit sa libro ng mga talaan ng mga bersikulo. Pinaka-animal na panahon ng pagnanakaw sa dami ng naging pangulo. Itong panahon na ito, ang pinakabuhaya sa lahat ng buhaya. Mga kababayan ko, nagdurugo ang puso ng mga Pilipino. Nagdurugo, lalong-lalo na ang mga nasaylaylayan na mga kababayan natin na isang kahig, isang tuka, ni tsinelas na bago wala. Meron man butas-butas. Parang mukhang butas-butas. Mga kababayan ko,
Yan lamang po ang aking bahagi. Salamat. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.